since na marami akong tato, hindi ako makahanap ng magandang company. Nag-apply ako sa mga company, wala. Hindi ako tinatanggap. Akala ko swerte itong mga tato ko. Dumating sa time na hindi pala. So, parang gusto kong pabura, parang gano'n. Pero, sabi ko, commitment na, di ba? Hindi ako kailangan. Siguro may ibang pinto na magbubukas para sa akin. Natatanggap sa'yo. May tatanggap sa akin. So, nag-try akong pag-apply sa 10 call center na nag-apply ako. Walang tumanggap. Walang tumanggap. Kaya pag naalala ko, tinatawanan ko na lang. Tapos, parang may tumawag sa akin doon sa hindi tumanggap sa akin na open for training kami. Pero, ang allowance is 150 pesos per day. So ako, since nga wala akong trabaho, sige, laban ako dyan. So, hanggang naipasa ko yung training, ngayon, medyo maganda na yung malaki-laki na yung sinisita natin. And habang nakita ako ng ganun, may isa akong kaibigan na na-refer ako sa isang company rin na mas malaki yung kita. Ayun, doon na kami nagkasama mag-asawa. Nag-apply din siya dito sa company na call center. Open yung pag-negosyo namin. Dahil kasi yung anak kong panganay, hindi siya nakakatulog ng bahay sa gabi. So, iniiwan kasi namin sa mga biyanabo. So, ang ginawa namin, nag-resign yung misis ko para kasama yung anak ko, panganay. At that time naman, na-disgrasya naman ako sa basketball. Hindi ko na kayang mag-drive ng malayo. So, ginawa ko, nag-resign na rin ako. Sumubok kami sa negosyo. Ayan na yung pumasok na yung League of the Kings. Commercial league. Siya yung nag-handle ng mga liga, ng company. Meron kaming sariling liga na pwede sumali kahit anong company or kahit anong grupo. Like, may mga iba-ibang division. Kumikita kami doon dahil mayroong syempre yung mga team quota. Which is, ang inclusion naman ng liga is yung mga action photos, highlights. 2017, naging commissioner tayo ng commercial league, which is yung League of the Kings. Nakatulong tayo sa mga kabataan, bibigay tulong tayo sa mga papa-training tayo ng basketball sa mga kabataan. Twice a week. And lumipat tayo ng dropshipping na wala yung mundo ng basketball dahil nga sa COVID, sa pandemic. Pinasok po natin dropshipping. So yung nagta-transfer po tayo ng mga gamot sa US. Bago ko simulan yung negosyo, namamanata po tayo kay Nazareno. Ang pinangako natin, kung mabigyan ng chance tong negosyo na to, itutulong din naman natin sa kapwa. Hindi lang po para sa amin, hati-hatiin po namin sa pamilya, sa kapwa, at sa simbahan. Yung dropshipping po, ito po yung may mga kliyente po kami sa US. And then, yung supplier po namin is from India. So kami po yung naghahanap ng mga customer sa US na bumili sa amin. And then sa India naman po ang magpapadala ng gamot. Nagulat ako 2023. May tumawag sa akin, pinalita sa akin na nare-revive yung tatay ko sa isang hospital sa Cavite. 37 years old na ako. Hindi na nagdalawang isip na puntahan. Dahil kasi matagal ko rin naman siyang gusto makita. Matagal ko na rin siyang gusto makasama. Bilang anak, syempre gusto mo rin makita yung tatay mo. Papunta pa lang ako, umiiyak na ako. Umiiyak, na kinakabahan, nanginginig. Parang naging emosyonal. Kasi sa haba ng ilang taong namin hindi nagkita, tapos magkikita kami ganun pa. So,
31 or 32 years kami hindi nagkita. Nung na-revive na siya, nayagan na ako na pumasok sa kwarto niya. Yun. Umiyak na ako. Kinakabahan ako na baka hindi niya ako maalala. Pero hindi naman, naalala niya ako. Kahit na malabo yung mata niya. Sabi ko, pa, hindi niya ako makita. Nung lumapit ako, piniyakap niya ako. Niyakap ko rin siya. Masaya. Parang ramdam ko na kompleto ako. Kasi, ilang taong kong parang kinimkim na bakit? Yun nga, nangyari, yung broken family. Pero nawala yung galit. Nawala yung sama ng loob. Nagkita kami. Dahil, yun nga, sabi ko, paulit-ulit na ano mang gawin mo, tatay ko pa rin siya. Kailangan ko rin kumbaga tanggapin na yung nangyari na. Kasi wala rin naman ako, kundi dahil sa kanya. Pinatawad ko na. Yung sa totoo, hindi ko hiniling kay Pong Jesus Nazareno na magkita kami ulit. Kasi ilang beses ako nag-try na magkaroon kami communication through social media like Facebook. Ayaw niya i-accept yung friend request ko. So, siguro, dumating na talaga yung time na panahon na talaga magkikita kami noong 2022. Tinulungan mo. Actually, yung naitulong ko sa kanya yung pagbayad ng hospital bills. Kasi yung panahon na yun, struggle din sila. Tayo naman din medyo nakakaluwag ng time na yun. At may sobra naman tayo. Natutulungan ko ang ibang tao. Bakit? Siya pa. Hindi ko matutulungan. Hinanap ako ng maupang mas maayos na bahay, yung mag-aalaga, luto ng taga-prepare ng mga pagkain niya. Kanyang asawa. Yung asawa niya, kasi, focus dun sa, medyo malayo dun sa inupa. Then may kapatid ko dun sa Pulang side na nag-aaral. So, inaasikaso niya yun. So, parang, ang alam ko, pinupunta-puntahan lang siya sa bahay. Ginawanan ko siya ng caregiver. Since na familiar rin ako dito sa Quezon City, and may naasikaso rin akong hanap buhay dito, binibisita-bisita ko na lang siya. Tapos tinatawagan, pinakamusta. Dahil mo kamahal ang tatay sa kabila ng lahat? Gaano ko siya kamahal dahil sa actually, nawala na yung pagmamahal dahil sa haba ng hindi namin pagkikita. Pero nung nagkita namin, parang bumalik ulit yung, alam mo yun, yung mga bata na sinasalubong yung magulang galing sa trabaho. Ganun, bumalik yung sigla na simula nagkita kami noong 2022. Ramdam ko after 32 years. Hanggang isang araw na tumawag sa akin, message sa akin na yung tatay ko sa ospital daw. Worse na sa labas pa rin. Hindi nagamot. Kumbaga, maintenance na lang So, dahil sa paninigarilyo. Nadatnang ko na, ayun, ando na siya. Nakita ko siya na nakahiga na lang. Hindi ko alam kung siyempre ang bigat. Siyempre mabigat sa ilang buwan na sinasabi ko na buo ako. Ngayon nawala ulit. Sa lahat ng mga dinaanan mo na mga matitinding pagsubok sa buhay, mga naikwento mo, ano yung natutunan mo?
tutunan. Ang natutunan ko sa mga pagsubok. Marami. Hindi, una-una kailangan maging matibay ka. Siyempre, since na ako yung father de pamilya, siyempre hindi mo kailangan pakita sa pamilya mo, sa asawa mo na yung nahihirapan ka o yung weakness na ano. Kasi siyempre, ikaw yung sinasandalan. Huwag ka makalimit sa taas. Which is hindi naman natin ang hindi namin natatanggal. Yung tinuturo namin sa mga anak namin. Iboto pa rin ako hanggang ngayon. Na isang pag-ibig. Nang maging tao, siya'y nagpakababa at naging masunurin hanggang kamatayan. Para ratingin Kaya ka. naman, siya'y Isa muna. ng Diyos at binigyan ng